Well, itong pagtitipon namin dito ay bilang ang tawag namin dito ay silent protest, no? Bilang simbolo ng pagpoprotesta, yung ginawa na lang pagpapakulong, ano? Kay Eric at saka kay Lorraine Badoy, ano? Hindi kami kalaban ng gobyerno, no? Para liwanagin namin, ano? Hindi kami anti-government, hindi kami anti-Congress, no? At lalong-lalong hindi rin naman kami anti-Speaker Romualdez, no? Ang itinuturing lang namin na kalaban dyan, at talagang kalaban, ay yung tinatawag naming Kamatayan Black, yung tatlo. Itong sa Kabataan Party List, si Raul Manuel, ano? Tapos siyang sa Gabriela, si Brosas, ano? At saka itong pinakasikat sa kanila, si Franz Castro, no? Ng Alliance of Communist Teachers, ano? Magandang gabi Pilipinas, ito po si Nep Castillo ng Bravo News at Radio Bravo Online at makakasama natin ngayong gabi ang last man standing ika nga ng Congress hearing, no, sa lower house kaugnay dito sa investigasyon in aid of legislation ng Kongreso kaugnay dito sa SMNI at makakasama natin ngayon ang abogado mismo ng SMNI, si Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang gabi po sa inyo, sir. Ay, magandang hapon. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga followers ni Nep Castillo. Ito yung kaibigan niyo, si Attorney Mark. Ayun, Nep Castillo po. Attorney Mark, Nep Castillo, yes. Yeah, oo. Napansin natin na kayo lang ang natira ika nga doon dahil si Attorney Rolex Suplico, itong kababayan ko, medyo nagpahinga muna ng konti. Ang ginawa ninyong reasoning doon ay legally speaking, ika nga, nakatayo kayo doon, no? Naiwan kayo doon, Ibig sabihin, dahil hindi kayo nila kinontempt, mahusay ang inyong pangatwiran legally speaking. Ngayon, Attorney Mark, itatanong namin sa inyo, muna, itong kliyente ninyo na si Ka Eric Celis at si Dr. Badoy, kumusta na po sila ngayon? So far, lumalaban pa rin, lalong tumatapang. Nag-undergo sila ngayon ng tinatawag na hunger strike as a protest sa illegal detention na ginagawa sa kanila in violation sa kanilang karapatan bilang isang Pilipino na nakasaad po, guaranteed po yan sa ating saligang batas. Okay, so may balita tayo na kayo ay magsasampa ng kaso sa Korte Suprema kaugnay sa nangyaring ito. Mukhang first time ito, Attorney. Yes, ang gagawin po natin, of course, tumulong sa atin dyan kasi hindi naman tayo lang abogado. Ako yung abogado sa SMNI, yes. Doon sa Congress, but may assigned lawyer naman sa Supreme Court. Walang iba kung hindi si Secretary Harry Roque. Siya naka-assign doon sa Supreme Court na mag-file ng petition for habeas corpus in relation to certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part sa mga member ng Committee on Franchise. Ang role ko naman, assistant lawyer tayo ni Secretary Harry Roque, but po sa Congress, tayo po nakasign doon in partnership with former Congressman Rolex Suplico. Attorney, mukhang first time ito na ko-questionin ang kapangyarihan ng Congress sa kanilang ginagawang pagsasite ng contempt. Actually, hindi yan first time kasi marami ng Supreme Court decision. Ang pinaka-latest, yung Lincoln Ong Farmally versus Senate. Naalala ko, yes. Nakalagay doon sa decision ng Supreme Court na yung Congress, the Senado, may power to cite contempt sa mga bisita basta may in compliance with due process. Hindi pwede na kung ayaw mo sasagot ng isang tao, pwede mo na i-cite ng contempt. Kailangan pa rin pakinggan ng isang tao na yan. Bakit hindi siya i-cite ng contempt? Bigyan ng pagkakataon na mag-explain in a separate proceeding. Which in this case, hindi ginagawa ng mga congressman. Unfortunately kasi, yung mga congressman ng Franchise Committee, walang alam sa batas. Kung may alaman, hindi nila inintindi ang batas. So, yun ang problema. That's why, pupunta po tayo sa Korte Suprema in case hindi tayo pagbibigyan ng pagkakataon. By Monday, yun ang gagawin po ni Secretary Roque while I will be in the Congress na mag-represent sa SMNI and yung two anchors, but I will ask for reconsideration. Yun ang gagawin ko,
I will ask for reconsideration on the ground of for humanitarian reason and for the spirit of Christmas. Sana pagbigyan nila, ilabas na nila yung dalawa. Yes, we will undertake to coordinate, to cooperate with investigation. But of course, subject to the limitation na hindi dapat i-suspend ang constitutional right ng mga kliyente ko and yung tinatawag na legal rights nila na nakasabat sa SOTO law. Okay, yun ang sunod na pag-usapan natin, pero ulitin lang natin, attorney, ano yung magiging bagong argumento ninyo sa Korte Suprema? Ang argumento natin, number one, violation na yung tinatawag na walang basihan na i-arrestuhin, i-detain yung mga kliyente ko. Walang basihan yan. Yung ground na may tinatawag tayong SOTO law na hindi pwedeng pilitin ang mga media personality na ibigay ilabas kung sino ang kanilang tinatawag na sources. Ayun, Ang exception lang dyan, kung may court order in the Senate, in the Congress, or in the committee, as long as there is pag tinatawag na pag-involved na national security. In this case, walang national security involved. Gusto na pinag-usapan doon, fake news, red tagging, the allegation of the 1.8 billion travel fund of the Speaker of the House. So ano ba yung tinatawag na walang relevance sa national security? Therefore, we follow the general rule, and the general rule is bawal ipalabas ang sources ng mga media personality. Ayun, ito yung ano natin ito yung panangga natin laban doon sa magpipilit sa atin na ilabas yung source at syempre kahanga-hanga naman ang ginawa ni ka Eric Celis dahil nanindigan talaga siya na hindi divulge yung source niya kasi mawawala na tayo dito ng source kung sa ganung simpleng bagay lang isisiwalat na natin. Pero kung naalala niyo, attorney, naalala ko yung kaibigan natin si Arlene de la Cruz nung kapanahonan ng mga Abu Sayyaf pinilit siya na i-divulge kung saan yung location na in-interview niya si Jan Jalani pero talagang hindi niya binigay kung naalala niyo rin yun. Oh yes, ganun yan. So, may tinatawag kasi tayo SOTO law. That's, yes. Kailangan respetuhin yan ng ating mga congressman kasi sila mismo ang bawa ng batas. Dapat hindi, lawmaker should not be lawbreaker. Anong ang ginagawa nila? Gusto nilang pilitin ng isang media personality like Celis. So, ibig sabihin, gusto nilang i-break yung batas na sila mismo ang gumawa. So, yung ginagawa nila, so, gusto nila na lawmaker sila, dapat hindi sila lawbreaker. So yung pagpilit ni Caceres, ibig sabihin ni Ka Eric, lawbreaker yung ginagawa nila. So that's why kailangan nilang intindihin, pag-isipan yung mga ginagawa nila na labag sa ating batas and labag sa ating saligang batas. And that's why I try to lecture them sa batas. But ang ginagawa ng mga congressman, sabi ng isang congressman daw na, don't lecture us something that we already know. Anong we already know? Ang yabang kasi. Anong we already know na mismo sila, hindi nila alam ano yung tinatawag sole proprietor sa one-person corporation sa corporation sole. So, may isang congressman dyan, nagmamagaling. Kasamahan ko pa naman sa isang programa. Okay. One-person corporation is different from corporation sole. That's why hindi nila naintindihan. Ang problema, hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Ang ginagawa nila, just answer, yes or no. Yes. Ano ba yan? Paano natin ma-explain? Di ba ang paglilitis doon or yung tinatawag na investigation, pakinggan ang sagot. Hindi dapat pakinggan lang nila ang sagot na gusto nilang pakinggan. Hindi marinig. Hindi yung sagot na gusto nilang marinig. Kung hindi layo ang sagot, contempt of court na, that is really violation sa right to due process and equal protection clause ng ating saligang batas. Ayun. Alright. So, marami pa tayong pag-uusapan, attorney. Aabangan namin ang gagawin pa nilang sa susunod na mga hearing ninyo at sana available kayo para sa karagdagang pang impormasyon na nais marinig ng ating mga manonood. Yes, thank you, Nep Castillo, and sa lahat po ng mga followers sa ating kaibigan. Alright. Yun po si Attorney Mark Tolentino, ang abogado ng SMNI at tulad nung pinag-usapan namin, itong napakahalagang batas para sa aming mga mamamayan, itong SOTO law, dahil SOTO law, dahil ang pangunahing may akda nito ay si
former Senate President Tito Soto ng Itbulaga. Nako, yung Itbulaga mukhang maganda nangyari doon. Okay. Sa susunod, pag-usapan din natin yun. Alright. So yan po ang ating live interview kay Atty. Mark Tolentino, ang abogado ng SMNI na nahaharap ngayon sa pagbusisi ng Kongreso yung kanilang prangkisa, no? At susubaybayan natin kung ano ang susunod pa na mga mangyayari sa kabanatang ito. Ito po, si Rep Castillo nagulat para sa Bravo News.